Salamat sa Panginoon, meron tayong isa pang ganitong pagkakataon na magkausap para sa pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po ng ganitong bagay sa Diyos. Kung para sa atin, hindi natin masyadong nare-realize kung gaano kahalaga ito. Sa Biblia po, merong ganitong pahayag sa Malakias 3:16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at aking silang panghihinayangan na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Yung pong salita na yon ay resulta nung kanilang ginawa dun sa 16. Nang magkagayon silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan. Yun pong pag-uusap ukol sa Diyos, may maganda po't mahalagang nagiging resulta yon. Sabi doon sa 17, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Ang tao po para maging sa Diyos, kailangan maintindihan natin yung mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Ang sabi doon sa hula ni Propeta Malakias, yung mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, nag-usap-usap sila. At sila'y pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ang naging resulta, sabi ng Diyos, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung pong maging sa Diyos tayo, ariin tayo ng Diyos na Kanya, ay bunga yon ng pag-uusap-usap na ang pinag-uusapan, hindi chismis, hindi mga kung ano-anong buhay ng artista. Ang pinag-uusapan ay yung mga salita ng Diyos. Kaya po ito ang aming ginagawa na nagbubukas kami ng mga gawain para mapag-usap-usapan yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kasi po, kung tayo lang mga tao ay tayo lang ang gagawa, ang mas madalas na masarap na pag-usapan yung magkakaibigan, ang pag-uusap tungkol sa sabong, tungkol sa drugs, tungkol sa mga bagay ng kalayawan sa lupa, yun namang mga negosyante tungkol sa negosyo, at sa marami pang mga areas ng buhay. Pero ang isang nakakalimutan yata ng mga tao, mga kababayan, yung mag-usap-usap tayo ukol sa Diyos, tayong magkakaiba ang paniniwala. Kasi sigurado po sa ating panahon, maraming maling paniniwala. Yun ay pinagpaunan ng Panginoong Hesus na maraming lilitaw na mga bulaang propeta, ililigaw ang marami. Ayun ang sabi doon sa 24:4 hanggang 5 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Merong panahon na sinabi ni Kristo yan, 2,000 taon na nakakalipas. At ngayon po, nakikita natin yung katuparan. Marami talagang nangangaral tungkol sa Kristo. Magkakaiba ang aspeto, may magkakaibang mga intensyon, merong nangangaral dahil sa pera, merong nangangaral dahil sa kampi-kampi,
merong nangangaral, nagninegosyo ng salita ng Diyos. Maraming mga bulaang propetang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya nakakatiyak tayo sa ating panahon, maraming mali na mga relihiyon. Pero kung mag-uusap-usap tayo kahit ano pang relihiyon ang kinaroroonan natin, ang sabi ng Diyos, yung mga natatakot sa Panginoon pag nag-usap-usap yon, nagkakaroon yun ng magandang resulta. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Tayo ay magtatamo, magkakamit ng pabor, ng pagiging sa Diyos kung sa pag-uusap-usap natin, maintindihan natin yung talagang katotohanan ng Diyos. Kasi, gaya ng sabi ko nga, marami pong panluloko ngayon. Sabi ni Kristo, ililigaw ang marami. Dapat mag-usap-usap talaga tayo. Salamat po sa inyong pagdalo na ang layunin po namin ay makipag-usap sa inyo tungkol sa mga salita ng Diyos sa Biblia.